itinakda ng ating Panginoon, iginuhit at itinakda ng Diyos na makasama po natin ang ating mga panauhin sa araw na ito. At ako po ay personally, I am so grateful sa ating Panginoon sapagkat bata pa lamang po ay nalig na po ang aming buhay na magkakapatid sa kanyang lingkod. Salamat po sa Panginoon sapagkat ang lingkod na ito ng ating Panginoon ay ginamit niya po para kami ay marating namin kung ano man po ang narating namin sa mga pagkakataong ito. Maraming salamat po sa Panginoon dahil siya po ay sa aming pong buhay, sa aming pong magkakapatid ay talagang tumayo na po siya bilang ama at panganay na lalaki sa amin. Bahagi na po talaga siya ng buhay namin, and isang bagay na tunay na pinagpapasalamat ko sa Panginoon, doon ko nakikita yung mayamang habag at magandang plano ng Panginoon sa buhay namin at sa buhay natin. Sa pagkakataon po ito, for the sake po ng hindi po nakakakilala sa ating pong butihing pastor, ang ating pong pastor ay nakakilala po sa ating Panginoon noong 1986, January 15. Amen? So, ngayon po ay 25 years na po siyang naglilingkod sa ating Panginoon. Siya po ang senior pastor doon sa God is Alive, Cabanatuan City sa Nueva Ecija, kung saan doon po tayo ay nagmula. Siya rin po ang President of God is Alive National Board. At siya po ay na-ordain bilang Bishop noong October 2009. So, Bishop, na-ordain na Bishop. Ang isang katangian daw po ng Bishop ay blameless. Pag sinabing blameless, iisa lamang po ang asawa at merong mga anak na kasama niyang naglilingkod sa ating Panginoon. So praise God, palakpakan po natin, parangalan po natin ang ating Panginoon sa kanyang buhay. Tayo nga pong lahat ay tumayo, paggalang sa ating Panginoon at sa kanyang lingkod. Tawagin po natin sa kalagitnaan natin, Reverend Bishop Pastor Ferdinand Gonzales. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Nalila po ba? Wala pong inaayos ang dali. So mamaya po, pagkatapos ng ating lunch, siguro mabilis tayong mag-lunch, tapos ayos agad para po sa ating seminars na ikakanta ni Pastor. Sino po yung hindi pa nakapabaptize na nababautisman sa tubig? Meron po ba? Ayan. So, willing po ba tayo? Amen. Magpalista po tayo kay Ate Bergie at meron pong form doon na pipil upan po tayo. Amen. Igayak na rin po natin lahat ng ating mga kakailanganin. Siguro no po na igayak ng lahat. Ano po? Ayan. Meron din po sa panahon na kung sino po yung nakakalabas, si Brother Snake po ay maaari siya magturo sa pagdadrum. Kung sino po ang mga interesado, ay i-approach lamang po yung mga pastor natin kung sino po yung nagnanais na matuto. Amen? Minsan pa po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sabihin niyo sa kayo mo, ang ganda mo ngayon. Uy, talaga naman ganda mo. Dahil nakakilala ka kayo, di ba? Sabihin mo ulit sa kayo mo, dati pangit ka eh. Dati, pero ngayon, because of the Lord, ay beauty comes from God. Amen? Amen. So, the more you get closer to God, siyempre, that is the real beauty. Amen. Yung what's in your heart. Kasi yun ang pinakamahalaga, yung the inner beauty. Tama mo ba? Amen. Siyempre, kapag yung inner mo, maganda talaga, it will, di ba? Be revealed. Magmamanifest. Amen. And the greatest beauty is from God. Kaya,
Dalawang Sunday lang kaming nandito. I will do my best to present the Word of God to you. Kung ano yung galaw ni Lord. In the book of Ezra, napakaganda nung nangyari doon eh. Mayroon siyang vision to rebuild, to gather the people, to rebuild the house of God. Pero alam mo, paulit-ulit na sinabi doon, according to the good hand of the Lord upon him. According to the good hand of the Lord upon him. Pag inulit-ulit mo yun, it is something that is so good. Alam mo, kahit na ano gawin ng isang tao, if the Lord's hand is not with you, wala eh. Sabi mo sa tayo, wala eh. Wala. But if the Lord's hand is with you, amen? Praise God. Your destiny, your great destiny will happen. Walang makakapigil doon. Amen? Amen. Walang makakapigil doon. Isang bagay pang gusto kong maintindihan nyo. Two things in the scriptures. Matthew chapter 1, Emmanuel means God's with you. is with us. Huwag niyong kakalimutan yun. Kasama natin ang Diyos. Amen. God is with us. Amen? Amen. Kaya siya nagkatawang tao so that He may be with us. Kaya kasama mo si Lord. Kahit saan ka magpunta, that is the greatest news. Kasama mo si Lord. And the second one is Romans chapter 8. God is for us. Kung may kalaban ka, kung may lumalaban sa'yo, kung may gusto magpabagsak sa'yo, hindi siya magtatagumpay. Bakit? Because God is for you. Sino makakalaban sa'yo? Sino makapapatumba sa'yo? Amen? Amen. You are in the hands of God. Ang kasama mo, ang kakampi mo, ay ang Diyos. So, God is with us. God is for us. Sabihin nga po namin, God is with us. God is with us. Sabihin namin, God is for us. God is for us. Sabihin namin, God is with me. God is with God me. is for me. God is for me. Sabihin mo, God is with you. God is with you. God is for you. And God is for you. Palakpakan natin ang Panginoon. Ngayon po ay ika-10 anniversary na. So maraming unos, maraming mga difficulties. Pero huwag yun ang tingnan mo lang. Tingnan mo yung hand of God. Because the Lord's hand is with you. Tingnan mo yung galaw ng kamay ng Diyos. Amen? Ang daming galaw ng kaaway. Eh ano ngayon? Hindi ako doon titingin. Sa galaw ng kamay ng Diyos. Mga kapatid, after this, pag-uwi ko, pupunta po ako sa Japan. I just want to share some good news to you. Eh, 2 beses ako sa mga ilang taong lumipas. Lagi ako sinisilat yan. Ayaw akong papasukin dyan eh. Ayaw eh. Ayaw sa akin. Bakit mukha ba akong ano? Ayaw ko sa kanila. But the point is, nung nag-tsunami, lumambot, di ba? Bumaba. Yung masyadong mataas. 1 month lang hinihingi. Bilhin ako ng 90 days. 1 week dapat ang processing bago ma-approve. Nakakadalawang araw pa lang, in-approve na. Ba't kayo ganun? We may see a calamity dahil sa tsunami, tama? We may see a calamity, but you see, God allowed things for His purpose to be accomplished. Amen. Walang makakapigil doon. Kung inaayon, magagawa ko ng paraan. Iaalaw kong magkaroon ng ibang paraan for things to happen. Amen. Amen po ba? Amen. For my will, for my people to happen. Hindi po pwede. Hindi, ayaw ni Paraon eh. Ayaw. Hindi. Palayasin mo na, palayain mo na. Eh, ayoko. Ayaw mo, ha? Naintindihan mo ba? Amen. Bakit? Because you trust God, you are told by God, God is with you and God is for you. Mangyayari. Hindi against. Amen. Hindi, pero po, hindi, may kamay si Diablo. Anong pakialam sa kamay niya? Anong kamay sa kamay niya? Yung kamay ni Lord. Amen. The hand of God. Amen? Amen. Kaya kahit anong mangyari, ito si Ezra, a man of God, called by God, loved by God. Amen? The good hand of the Lord was upon him. Nangyari ang layunin ng Diyos sa kanyang buhay. By the way, baka hindi nyo alam, bago po kayo isingam, may dakilang layunin ng Diyos sa inyo. Amen. It was for plan. Nakaplano na yun. Amen? Amen. Kaya magtiwala ka. Kung malila. Palakpakan natin ang Panginoon.
Yun daw ang thing nyo ngayon. Take a giant leap to victory through the power of His mind. Part 1 ako kasi dapat susunod part 2 kayo, kayong absent. May mag-take notes kayo kasi gusto ko sana magbigay ng certificate para sa gano'n kahit meron mga short questions or quizzes, di ba? Ayoko naman natakot yung iba. Kung ayaw naman ang iba, huwag naman. Okay lang naman. Mga simple questions that can be asked just to be sure na naiintindihan natin yung topic natin. So, a giant leap. Isang malaking hakbang, isang malaking lundag. Okay yun. Pero mahirap lumundag. Hindi mo alam kung saan ka lulundag, ano ba lulundagan mo. But you see, I want to concentrate on the word victory. Kasi ang victory, kasi baka lumundag ka. Pag lundag mo sa bintana, may madagalan ka pa. Patay kayo, pareho. Diba? Magandang lundag, yung makakabuhay na lundag. Yung lundag na nakakarating ka ng mas malapit sa destiny, sa great destiny of God for your life. Amen po ba? Yung role mo in the kingdom of God, malundagan mo para mabilis mong marating. So, what is that? Ano yung purpose and plan of God? Kasi doon ka dapat lumundag, di ba? Gusto kong maintindihan nyo na even if lumundag ang tao, pero hindi ayon sa kalooban ng Diyos sa kanya, that is not victory. That is effort, but that is not victory. That is work, but that is not success. Motion, pero not according to God's direction. So, in connection to that, magkakaroon tayo ng victory if we live according to the will of God. So, kung ito sinabi ko sa inyo, according to the good hand of His God upon him, Ezra chapter 7, Ezra had prepared his heart. Sabihin mo nga, puso. Puso. Inihanda niya ang puso niya. Oh, alam mo, maganda talaga. Naghahanda kang damit mo, plansahin mo, handa mo. Diba, mukha natin, ihanda natin. Iskubahin mo, sabunin mo, diba? Lotion, potion, o kahit ano pa. Yung buhok mo, ihanda mo lahat. Pero, mga kapatid, okay yun. Pero kung hindi nakahanda puso mo, wala. Kasi lahat yata ng effort ng iba, hindi kayo, inihanda sa outward appearance, di ba? Minsan, dito muhati ka po, dito naman, nakagilid, di ba? Patalini ko. Okay yun, pero you must prepare your heart. Because God looks at the heart. Amen po ba? Amen. God looks at the heart. Okay yung magandang style ng buhok. Okay yung mga alahas. Sige, isabit mo lahat. Okay? Parang chandelier ang ito alahas. Hanga kami sa'yo. Amen? Hanga kami sa'yo. Hanga mo si Lord. That is the greatest question of all. Hanga mo si Lord. Ang hinahangaan ni Lord is the heart. Amen. So, Ezra prepared his heart. Dapat gagawin mo. Puso. Amen? Kakanta ka, puso. Aaten ka, puso. Uupo ka, puso. Makikinig ka, puso. Sasayaw ka, puso. Kakain ka. Puso. Lahat ng gagawin mo, puso. So, Ezra had prepared his heart. Ito yung kanyang preparation. 3 points. To seek the Word of God. To seek the Word of God. Kasi what is the sense? Ano ba hinahanap mo? Seek the Word of God. Alamin mo yung truth. Kasi, alam mo, ang silang ng buhay, di ko ba? Isa lang yan eh. Ang dami mong knowledge na kinuha. Puro mali naman. Puro hiwalay naman sa Diyos. What's the point? Amen po ba? So, seek the Word of God. Kung ano yung kalooban ni Lord, kung ano yung salita ng Diyos. The Word of God. Alamin mo, unawain mo. But not only to know the Word of God, but to do the Word of God. Amen po ba? May nagpapaturo kanina. Sino nagturo kanina? Pakitas na. Pwede. Eden. Pagkakataon eh. So, sinunod niya ang Panginoon kasi napag dito sa kanyang pagtuturo. Sinunod niya kahit nagkatalanay siya. Okay, let's go. Kasi not only to know, but to do. Amen po ba? Amen. What's the sense of knowing? Hindi tayo basta to know, but to do. Magampa't natin, magawa natin. Kaya mong gawin. Kasi lahat ng may pananampalataya, kaya. Amen. Lahat ng nag-aalinlangan, lahat ng natatakot, hirap. Amen? Amen. Kaya mo ba? Kaya mo. Kaya mo. I can do all
things. True, bro. Amen po ba? Amen. Pag lagi mong inisip na hindi mo nga kaya, samantalang sabi naman Lord, kaya mo! Dahil kasama mo ako. Pag umuulay ka sa akin, hindi mo kaya. Pero hindi mo ba alam? I am with you and I am for you. Dalawa po yun. Kaya mo. Amen? Amen. Amen po ba? Amen. Wala kang hindi makakaya. Because the Lord is with you and the Lord is for you. So, prepare your heart to seek the Word of God and to desire to do the Word of God. Pero hindi pa tapos. Hindi tapos. To teach the Word of God. Ituro mo sa iba. I-share mo sa iba. Ipaunawa mo sa iba because the Word of God is truth. The Word of God is light. The Word of God gives power. Amen ba? Encouragement. Ang dami. Ba't malumundag yun? Bakit malumundag yung isa na yun? Ano kaya dahilan? Nag-enjoy siya. Puro nang sitayo. Kawalan ng pag-asa. Tama ko kung walang gagawa nun. Kung nakadinig kaya siya ng Word of God. Because the Word of God is hope. Amen? Amen. The Word of God is light. Light. Ano kaya kung may nagsalita sa kanya? Wala nagsalita eh. Amen? Amen. Ano naman malay mo yung nadaganan? Hindi naman yung dinadaganan. Hindi naman. Okay. Baka yung nadaganan, pumunta sa 7-Eleven, bibili ng tali eh. Hindi, nakatipid siya eh. Kasi nadaganan na siya, bakit siya bibili ng tali? Hindi mo alam kung ano iniisip niya. This world is so desperate, hopeless. Amen? Hindi alam. Walang hope. Kung nalaman kaya niya, God is with him. With him. Pareho bang buhay? Opo. God is for her. Ano kaya? So, it is our duty to seek in heart, to do things. Amen? Amen. Amen what? Amen. To seek. Kaya kami mata. Kaya kami tenga. Ba't kami bibig? Kumain lang. Magalitin lang yun. To speak. Amen. To teach. Sabi nga po natin, to seek. To seek. To do. To teach. Siguro hindi naman masamang matandaan niyo yan. Ay, nag-exam. Hindi mo siguro masama na matandaan niyo yun. Maganda lang siguro matandaan niyo yun. To seek. To do. To teach. Hindi ka man siguro masama na matandaan yung dalawang pangako ni Lord. God is with you. God is for you. Man magiging masama. Information without transformation is just entertainment. Kapatid, kung gusto mo lang namang ma-entertain every Sunday, o gusto mo, di pumunta ka na lang sa clowns o kaya sa pwede pupunta yung may mga nagpapatawa, yung may mga kalbon, nagpapatawa, yung mga payaso. Bakit di ka na doon pumunta? Yung mga may nagsasayaw, pumunta ka sa Ocean Park, manood ka ng si Silvio, yung mga dragon, manood doon. If you want to be entertained. Pero mga kapatid, kasi ang problema sa entertainment, natatawa ka. After that, wala na. Amen. Walang sagot ang maraming tanong. Amen ba? Amen. Walang liwanag ang maraming kadiliman. Kaya mga kapatid, information without transformation is just entertainment. Manood ka ng TV maghapon. Hindi ganun kasi. We want the truth because the truth shall set us free. At kapag yung truth pinapasok natin sa buong nating katawan, may pagbabagong nangyayari. Amen? Amen po ba? Amen. May pagbabago. Para sa kabutihan, para sa kagandahan. So, we do not want just to be entertained. We want to be transformed. Theology. Gusto ko naintindihan nyo rin yan. The study of God in His nature. Theo, God, Logi, Logos, study or knowledge. So, study of God in His nature. Dapat alam natin ng theology, pero mga kapatid, it is not just about knowledge. Not just to know God, but to be like Him and to be able to do His work. Alam niyo po ba, nung lumikha ng tao, ang Diyos, ang kanyang gusto magkaroon siya ng maraming mga anak.
Yun ang anak ng Diyos, isa lang, di ba? Only begotten Son. Pero hindi niyo ba alam kung sino man ang tatanggap kay Jesus, Papa,